Ang cravings nga namin ngayong araw mga mamis ay tuna pesto pasta. Sa mga hindi nga alam kung paano lutuin to at gusto nyo matuto kung paano lutuin to, halika't samahan nyo ako at panoorin nyo to hanggang dulo. At ito nga yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng tuna pesto. Meron akong spaghetti pasta, meron din akong pesto sauce, may black olives din ako, at meron din ako ditong parmesan cheese. At yung tuna naman na gagamitin ko dito ay yung tuna na nabibili lang sa may grocery store na nasa lata. Meron din pala ako ditong butter dahil gagawa ako ng garlic bread. Sa tinapay naman ang gagamitin ko ay itong baguette na nabili din namin sa grocery store. May iba't ibang klaseng brand naman neto, may mas mura at meron din namang mas mahal kung gusto nyo. At syempre hindi pwedeng mawala ang bawang at sibuyas. Gagamit din pala ako dito ng olive oil, pero kung wala naman kayong olive oil mga mamis, kahit anong mantika na meron kayo dyan sa bahay nyo. Napakasimple lang ng ingredients ng paggawa ng tuna pesto. At lahat ng yan mga mamis makikita nyo lang sa kahit saang grocery store. Bago nga ako magluto mga mamis, ang una ko ang ginawa syempre, naghiwa muna ako ng bawang at sibuyas. At dahil sobrang laki nga nung nabili kong sibuyas, kumuha nga lang ako ng 1/4 at pagkatapos ay na yung hiniwa-hiwa ko. Pagkatapos ko nga maghiwa ng bawang at sibuyas, sinunod ko naman itong black olives. Bali hindi ko pala siya nilahat mga mamis, kalahati lang yung kinuha ko. Itong black olives naman mga mamis, optional lang to. Pwede nyo namang hindi lagyan or pwede naman lagyan nyo kung gusto nyo din. Pagkatapos ko nga maghiwa-hiwa ng bawang, sibuyas at olives, ito nga nagsalang na ako ng kawali at naglagay na ako ng tubig, asin at konting mantika. Bali, papakuluan ko nga lang yan mga mamis hanggang sa kumulo siya at doon ko na ilalagay itong pasta. At nung kumulo na nga mga mamis itong at nailagay ko na yung pasta, kalahating kilo lang ata itong mga mamis na bili namin at saktong-sakto lang to sa nabili kong pesto sauce. Sa pagluluto naman ng pasta mga mamis, kailangan nga makuha ko yung saktong texture ng al dente. Kaya naman pagkalagay ko nga ng pasta, inurasan ko lang siya ng 8 minutes. At after 8 minutes nga mga mamis, finally naluto na nga itong pasta. Hindi siya hilaw, hindi rin siya lata. Saktong-sakto lang talaga sa klase ng luto ng pasta. Bali may instruction naman sa likod kapag bumili kayo ng mga pasta, kaya madali nyo lang din masusundan. Bali ang sunod ko nga namang lulutuin mga mamis ay yung pesto sauce. Nagsala nga lang ulit ako ng kawali, naglagay ako ng konting mantika, ginisa ko yung bawang at sibuyas, sinunod ko yung tuna. At nung medyo naluto na nga sila mga mamis, tsaka ako naman na inilagay itong pesto sauce. Dalawang klase pala itong pesto sauce na to mga mamis. Yung isa ay red, ito namang isa ay cheesy pesto. So kung sakali nga gusto nyo magluto or mag-try din magluto ng ganito, ang kunin nyo ay yung cheesy pesto sauce. Bali naglagay nga lang ako dito ng konting asin, pati ng paminta, at pagkatapos naglagay din ako ng parmesan cheese. Pagtitimpla naman neto mga mamis, kayo nang bahala kung anong klaseng timpla yung gusto nyo. And kung gusto nyo pala maging creamy yung tuna pesto sauce nyo mga mamis, ay pwede kayong maglagay ng mga quick melt cheese. At nung naluto na nga yung pesto sauce, ito nga't inilagay ko na yung pasta na niluto ko kanina at saka ko naman inilagay yung black olives. Ulitin ko mga mamis ha, optional lang naman tong black olives, kung sakaling ayaw nyong lagyan ay pwede naman at ganoon pa din naman yung magiging lasa ng pesto sauce pag nagluto kayo. Naluto na nga yung pesto pasta. Bali, ang sunod ko namang gagawin mga mami sa itong garlic bread. Ito kasi talaga yung masarap na partner doon sa pesto pasta. Bali, meron akong bawang, naisalang ko na yun sa oven para nga medyo lumambot na, at pagkatapos naglagay na ako ng butter. Depende naman sa inyo kung gusto nyo yung butter nyo unsalted or kaya salted. Pinaghalo ko lang naman yung dalawa na yun at pagkatapos sinunod ko naman hiwain itong baguette na nabili namin. Pwede rin naman mga tasty mga mamis kung wala kayong makitang baguette sa mga grocery store na malapit sa inyo. At dahil dalawa nga lang muna kami ni Atina ang kakain at si Daddy na sa trabaho pa, kalahati lang muna yung kinuha ko sa baguette. Pagkatapos ko nga hiwa-hiwain yung baguette mga mamis, ito nga nilagyan ko na siya ng garlic butter. Kung pasta lover nga din kayo gaya namin mga mamis at mahilig din kayo sa gantong klaseng luto ng pasta, kesa nga mag-order kayo sa mga mamahaling restaurant o di naman kaya magpunta kayo sa mga hotels para makakain ng ganto, gumawa na nga lang din kayo gaya namin. Kung nakita nyo naman mga mamis, yung proseso ng pagluluto ay hindi siya mahirap at hindi rin ganun kadami yung kailangan na ingredients. Bagay na bagay nga rin itong pandagdag business sa mga merong coffee shop o di naman kaya milk tea shop. At kung sakaling kayo nga ang magluluto ng ganito mga mamis, mas marami kayong maluluto, makakakain ng buong pamilya, pati na rin ng kapitbahay. O diba? Gusto niyo yun? At dahil luto naman na yung baguette or yung tinapay, ito nga't mabilis na lang naluto itong garlic bread na ginawa ko. Ang gusto pala namin sa garlic bread mga mamis ay yung medyo may buo-buo pang bawang. Kahit si Atina, ayan yung gusto niya.
At dahil nga nung araw na 'to ay meron din kaming pinag-Grab, sakto naman na dumating na yung Grab pagkatapos kong magluto, kaya naman bibigyan din namin siya kasi nung araw na 'to ay mismong Father's Day din. Si Athena na nga yung pinababa ko doon sa Grab rider para nga mabati niya rin si Kuya ng Happy Father's Day. At habang nasa baba nga si Athena, ako naman pine-prepare ko na itong kakainin namin. Bale, nilagay ko na nga sa malaking plato itong niluto kong tuna pesto pasta. Sa mga hindi pa nga nakakatikim nito, mga mamis, ako na nagsasabi sa inyo na masarap to kasi kahit si Athena ay nagustuhan niya to. Kung nagsasawa na nga kayo magluto ng lagi na lang spaghetti or lagi na lang carbonara, itry nyo na nga itong tuna pesto pasta. Pwede rin pala tong chicken pesto pasta, mga mamisa, or di naman kaya seafoods gaya ng hipon, kayo na ang bahala. Naglagay lang din ako ng parmesan cheese sa ibabaw and finally nga mga mamis, ito nga nakaluto na ako. Tara, kain tayo!